Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang huling kabanata. Mami, bakit hindi na lang kayo magsama ni Daddy? Sa isang bahay. Ikaw, si Daddy, ako, para masaya tayo. Napatitig si Darlene sa anak. Rolpe, hindi ganun kadali yun. May kanya-kanya na kaming buhay ng daddy mo. Ikakasal na sila ng tita Yani mo, remember? Ayoko sayanin yun, Mami. Ayoko siya para kay Daddy. May awang na kumudlit sa puso. Para sa anak, ipinatong niya ang isang kamay sa balikat ng bata. Rolpe, hayaan na natin ang daddy mo kung saan siya maligaya. Hindi mo ba mahal ang daddy, Mami? Nabigla si Darlene sa tanong ng anak. Hindi ka kaagad makapagsalita. Alanganin ang naging ngiti niya. Anak, kailan mo ba matatanggap na hindi na kami pwedeng magkabalikan ng daddy mo? Dahil may mahal ka ng iba, Mami. Pakakasal ka na rin sa chitong yon. Ayoko sa kanya. Nang tumingin si Rolpe sa ina, nangingislap ang mga mata. Ayoko mag-asawa ka, Mami. Punong-puno ng insekuridad ang tinig ng bata. Kapag ka nag-asawa na ng iba ang ina, lalong walang pag-asang magkabalikan sila ng tatay niya. Naawang nayakap ni Darlene ang anak. Rolpe, hindi pa ako mag-aasawa. Pero hindi ko maipapangakong hindi na ako mag-aasawa habang buhay. Ayaw mo bang lumigaya ako tulad ng daddy mo? Mahigpit na niyakap ng batang ina. Napansin ni Rafael ang kakaibang katahimikan ni Rolpe nang sunduin niya ang anak. Is something wrong, Rolpe? Bahagyang sumulyap si Rolpe sa ama. Pagkunway muling tumingin sa labas ng bintana. Anak, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Hinarap ni Rolpe ang ama. Hindi mo na ba mahal si Mami? Tulad ni Darlene. Nabigla din si Rafael. Ngunit agad na nakabawi. Matagal na kaming hiwalay ng mami mo, Rolpe. Malungkot na napatungo ang bata. Ikakasakal ka na kay Tita Yani. Ang mami si Chitong yon. May kumirot sa isang bahagi ng puso niya sa huling tinura ng anak. Nais tumutol ang puso niya. Saan ako pupunta? Ang mahinang tanong ng bata. Inihinto ni Rafael ang sasakyan sa tabi. Hinarap ang anak. Rolpe, sana maintindihan mo. May kanya-kanya na kaming buhay ng mami mo. Kung mag-aasawa ko sa iba at mag-aasawa rin sa iba ang mami mo, hindi nangangahulugan na hindi ka namin mahal. Mamili ka kung kanino mo gustong pumisan, sa akin or sa mami mo. Hindi ka namin pababayaan. Nangyakapin niya ang anak. Umiwas ito. Pagdating nila sa malaking bahay, mabilis na bumaba si Rolpe at tinungo ang kwadra ng mga kabayo. Pinanood si Puti at ang bisiro nito. Nilapitan ni Marcel ang apo. Kita ang kakaibang kasiyahan sa mukha ng bata habang nakatingin sa kabayo. Ang cute niya, hindi ba? Halika, tuturuan kita kung paano mo siya mapapaamo. Naglabas si Marcela ng sugar cubes mula sa bulsa. Inilagay sa kamay ng apo. Ilapit mo sa may bibig niya. Sandaling nag-atubili ang bata na ilahad ang kamay malapit sa may ilong ng bisiro. Na magsimulang dilaan nito ang kanyang kamay, napatili siya sa labis na tuwa. Lola, kinakain niyang asukal? Tuwang pinagmasda ni Marcel ang apo. Sinusuyo niya ng gusto ang bata para mawili ito sa kanila. Gusto mo bang iyon na lang ang bisiro na puti na yan? Namimilog ang mga matang napatingin si Rolpe sa matanda. Talaga po, Lola? Tumango si Marcela. Kung maipapangako mong aalagaan mo siya ng husto. Naku, Lola, opo. Ang sunod-sunod na tango ng bata. Ako ang mag-aalaga kay Diamond. Diamond? Maganda. Marunong ka palang pumili ng pangalan. Ang nakangiting sabi ni Marcela. Kaya lang,
Sa iyo na si Diamond, kailangan maaalagaan mo siya ng husto. Kailangan tuwing umaga, lilinisin mo ang kanyang kwadra, saka pakakainin, paliliguan at i-exercise para lumakas. Kayang-kaya ko po yun, Lola. Dapat narito ka. Natigilan ng bata. Paano po si Mami? Malapit lang naman ang mami mo. Pwede mo naman siyang dalawin araw-araw. Baka po hindi siya pumayag. Bakit naman hindi? Sino mag-aalaga kay Diamond? Tignan mo ang daddy mo. Siya ang naglilinis sa kulungan ni Arabian. Night, kahit nariyan si Boy. Magpapaalam po ako kay Mami. Papahayag yun na po. Hindi naman ibang taong pupuntahan mo daddy mo. May karapatan din siya sa iyo tulad ng mami mo. Balang araw, Rolpe, ikaw ang mamamahala ng lahat ng ito dahil ikaw ang panganay na apo. Pag-aaralin ka ng daddy mo sa pinakamagandang eskwelahan. Kahit sa ibang bansa, sa piling ng daddy mo, hindi ka makakaranas ng hirap. Litong napatitig si Rolpe sa lola. Pagdating ng bahay, masayang ibinalita ni Rolpe sa ina na mayroon na itong kabayo. Diamond ang pangalan. Mami, ako ang pumili nun. Talaga anak, sinikap niyang bigyang sigla ang tinig. Kaya lang, Mami, kailangan naroon ako. Walang mag-aalaga kay Diamond. Teka, di ba may tagapag-alaga sila ng mga kabayo? Pero kabayo ko yun, Mami. Tsaka sabi ni Lola Marcela, dapat daw tuwing umaga nag-e-exercise si Diamond. Napatiimbagang si Darlene. Tinataktihan siya ng biyanan para makuha sa kanya ang bata. Rolpe, pati ba naman ikaw? Iiwan mo ko? Ang naiiyak na tanong niya sa anak. Napayuko ang bata. Pagkunwan ay sumaya ang muka. Mami, di doon ka na rin tumira. Sasabihin ko kay daddy, tiyak na papayag yun. Rolpe, babalik na naman ba tayo sa dati? Naiiyak na tumingin si Rolpe sa ina. Bakit, Mami? Ayaw mo akong sumaya. Ang sumbat nito sa ina na ikinabigla ni Darlene. Rolpe, ganyan ka naman, Mami, Gusto mo sa'yo lang ako. Ang akusa ng bata. Pag nag-asawa ka, iiwan mo din ako tulad ng daddy. Doon na lang ako kay Lola Marcela. Rolpe, sumusobra ka na ha? Magmula ngayon, hindi ka na babalik sa bahay na yon. Umiiyak na tumakbo ang bata sa kanyang silid. Nasa po ni Darlene ang ulo. Walang hiya talagang matandang yon. Auntie Felisa, sinusuhulan niya ang anak ko ng kung ano-ano mga bagay na hindi ko kayang ibigay. Bakit ganun? Ang naiiyak na sumbong niya. Darlene, hindi mo dapat na idinadaan sa init ng ulo. Daanin mo sa diplomasyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng babae. Auntie, napapagod na ako. Dumating na ang desisyon ng korte. Napawalang bisa ng aming kasal ni Rafael. Tuluyan na siyang napaiyak. Masuyong niyakap ni Felisa ang pamangkin. Bata ka pa naman anak. Magsimula ka uli. Auntie, tanggap kong wala na kami ni Rafael. Ang hindi ko lang matanggap ay kung pati ang aking anak ay mawawala sa akin. Hindi mangyayari yon, Darlene. Sana nga, Auntie. Sana nga. Maagang gumising si Darlene kinabukasan. Nang mapansin niyang nakabukas ang front door, lumabas siya. Tinignan kung gising na si Auntie Felisa. Ngunit madilim-dilim pa sa labas. Pumasok siya sa loob. Sinilip niya si Auntie Felisa sa silid nito. Tulog pa ito. Nagbalik siya sa kusina at naghanda ng almusal. Nang makaluto, ay pinuntahan si Rolpe upang gisingin. Rolpe, anak, tanghali na. May pasok ka pa. Ngunit wala si Rolpe sa higaan. Kinabahan si Darlene. Muli siyang lumabas. Hinanap si Rolpe hanggang sa kapitbahay. Nang hindi makita, muli nagbalik sa bahay. Kinakabahan. Auntie, baka nagtampo ng tuluyan si Rolpe at tuluyan ang umalis.
Naguunahang nalaglag ang luha sa mga mata. Patakbong tinungo ang silid at nagbihis. Hahanapin niya ang anak. Darlene, baka nariyan lang sa tabi-tabi ang anak mo, ang sabi ni Felisa. Hindi, auntie. Malakas ang kutob ko. Nagpunta yun sa mga Bisente. Hindi ako papahayag. Kukunin ko ang anak ko. Umarkila siya sa tricycle at naghatid sa bahay ng mga Bisente na nasa kabilang dulo ng bayan. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob. Ilabas niyo ang aking anak! Ang nanginginig sa galit. Nasabi niya. Lumabas si Marcela. Ano ba yan? Ang agay-agay. Nasaan ang aking anak? Kukunin ko siya. Anong ibig mong sabihin? Huwag na kayo magmaang-maangan, Mrs. Vicente. Sinulsulan ninyo ang aking anak para iwan ako. Binubusog niyo siya ng mga regalo, mga bagay na hindi ko kayang ibigay. Bakit bang sakim-sakim ninyo? Nabawi na nga ninyo si Rafael, pati ba naman ang anak ko? Kukunin pa ninyo? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo ako ginaganito? Hindi na niya napigilan ang sarili at tuluyan na siyang napahagulhol ng iyak. Darlene, nagkakamali ka. Nagkakamali? Nanlilisik ang mga matang hinarap ni Darlene ang dating biyanan. Ang sama-samaan niyo. Hindi kayo tumigil hanggat hindi niyo kami napapaghiwalay ni Rafael. Ipinagtabuyan niyo ako na parang hayop. Dahil taksil ka. Taksil? Alam niyong hindi totoo yon. Ano bang nakita niyo noon sa kamalig? Ni hindi niyo kami nakitang magkayakap man lamang ni Samuel. Pero dahil pare-parehong marurumi ang inyong mga utak, kaya inisip agad ninyo na may namamagitan sa amin ni Samuel. Ni hindi niyo binigyang pagkakataon na magpaliwanag yung tao. Pinalayas niyo agad sila. Ang batang pinagdududahan ninyo noon, inaangkin na ninyo ngayon. Hindi pa kayo nasiyahan. Gusto niyo masolo. Masolo siya. Naging ang aking anak. Hindi ko papayag. Magkakamatay na muna tayo. Ilabas niyo si Rolpe. Rolpe! Rolpe! Rolpe, lumabas ka dyan! Ang malakas sa sigaw niya. Wala dito si Rolpe. Ang sabi ni Marcela. Wala. Saan niyo dila ng aking anak? Mga walang hiya kayo. Ilabas niyo ang aking anak. Yung dampot niya sa isang figurin. Buong lakas na ibinato yun. Darlene, maghulos dili ka. Ang namumutla sa takot na sabi ni Marcela. Muling dinampot ni Darlene ang isang babasaging ashtray at ibinato. Hindi! Hindi ako titigil hanggat hindi niyo inilalabas si Rolpe. Nagwawala na si Darlene. Naglabasan ang mga katulong. Walang makalapit kay Darlene sa mga oras na yun. Anong nangyayari dito? Ang tanong ni Rafael mula sa pinto. Isa ka pa! Sinugod ni Darlene ang lalaki. Saan mo dinala si Rolpe? Saan mo siya itinago? Tinangka niyang kalmutin ito sa mukha, ngunit maagap na napigilan ni Rafael ang kanyang mga kamay. Tinangka niya itong sipain at kagatin. Niyakap siya na mahigpit ni Rafael. Darlene, ano ba? Wala dito si Rolpe. Inihatid ko na siya sa inyo ah. Napatigil si Darlene. Napatitig sa lalaki. Maaga siyang dumating dito. Kinausap ako. Alam kong mag-aalala ka sa kanya kaya inihatid ko na siya. Hindi mo siya inilayo? Bigla ang daluyong natuwa. Nawala ng lakas sa mga tuhod. Nagdilim ang tingin niya sa paligid. Nang pagbalikan siya ng malay, nasa pamilyar na silid na siya. Sa dating silid nila ni Rolpe, tapos na siyang suriin ng doktor. Nasa may paanan ng kama si Rafael. Doc, how is she? Congratulations, Rafael. Your wife is pregnant. Magto 2 months na. Pumunta kayo sa kliniko para masuri siyang mabuti. Kung nasyak si Rafael, mas higit si Darlene.
Hindi niya inaasahan yun, ni wala siyang nararamdamang sintomas maliban sa paminsan-minsang pagkahilo. Tulad din noon kay Rolpe, hindi rin niya nalaman na buntis siya agad. Hindi siya maselang maglihi. Inihatid ni Rafael ang doktor sa labas. Bumangon na rin si Darlene. Muling nakadama ng pagkahilo, pinalipas yon. Nakatayo na siya sa tabi ng kama nang muling pumasok si Rafael. Saan ka pupunta? Napatitig siya dito. Ano yung nadidetect niya sa tinig ni Rafael? Pag-aalala? Saglit na namayani ang katahimikan. Minsan mo pang itakwil na ikaw ang ama ng dinadala ko. Susuntukin na kita. Ang mariing banta niya. Sumungaw ang luha sa mga mata. Bigla siyang ikinulong ni Rafael sa mga bisig. I was a fool then, but I won't be a fool twice. Alam ko, anak ko yan. Parang musika yon sa pandinig ni Darlene. Marahang kumala sa pagkakayakap ng lalaki at tumingin siya sa mga mata nito. Nakalarawan sa mukha ni Rafael ang matinding kaligayahan. Muling nagpakasal sina Darlene at Rafael, hindi dahil sa anak at sa magiging anak pa nila, kundi dahil mahal na mahal pa rin nila ang isa't isa. Si Yani, tinanggap na hindi talaga para sa kanya si Rafael. Ipinasya nitong umalis na lamang ng Pilipinas. Hindi nahadlangan ni Marcela ang pag-iibigan ng dalawa. Umalis ito sa malaking bahay at ipinasyang doon na lamang tumira sa Maynila, kung saan kapiling ang mga anak na dalaga. Yun lang ang tanging balakid upang maging ganap ang kaligayahan ng dalawa, na lubos na umaasa na darating din ang panahong magagawa pang tanggapin ni Marcela ang manugang, lalo kapag nakita ang mga apo. Kung may dalawang taong higit na maligaya, ay walang iba kundi sina Rolpe at Auntie Pilisa. Lalo na si Rolpe na parang hindi pa rin makapaniwala na isa na silang buong pamilya at malapit nang madagdagan. At dito na po natatapos ang huling kabanata ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po.